nag-level up na din yung level kung saan tayo naglalaro. So, medyo mas mapapansin mo na yun kapag medyo lumalaki ka. And I think na-reach ko din ng pinakamataba ko, I think college or after nung nag-work na ako. Tapos, ngayon ko lang masasabi talaga na ngayon lang ako naging conscious sa food intake ko and sa katawan ko, like how I take care of my body. And it's because also of my friends. And since na-open up na natin ng friends, gaano ko importante sa'yo, in your opinion, magkaroon ng right circle? Sobrang tagal kong naglalaro. Ang dami ko nang na-experience, iba't ibang klaseng tao sa life ko. And parang ngayon dito sa Cream 9 ko talaga na-experience yung support system na kailangan ko, na gusto ko, ganyan. And hindi siya nabuo ng isang araw lang. Na-realize ko na yung ganong klaseng support system, hindi lang ibibigay sa'yo, ibibigay mo din dun sa tao yun. So, kung anong klase kang tao, yun din yung babalik sa'yo. Give and take. Yes, kasi sobrang nakaka-clear siya ng mind. Like, sa advice, sobrang makiklear yung decision mo kung ano yung tama at mali, ganyan. Tsaka, ayun, malalaman mo din kung sino yung totoo at hindi. Ganyan, or ano yung tamang support para sa'yo o hindi. Alam mo ako, ang na-realize ko, like growing up, pero ever since naman, hindi rin ako ganun kadaming friends. O hindi. Alam mo, sinasabi niya wala siyang friends, pero guys, sobrang, ang dami mong friends. Compared sa kanya. Iba't ibang klase. Okay. Siguro kung may itan akong friends, siya kasi wala, or dalawa. Kaya mukhang madami yung akin. Hindi, pero ang galing mo, kasi iba't ibang season. Yung Parang friends season? Like, kanyari, may college. Meron kang, nung batang-bata ka, tapos parang na-miss lang ako na hanggang ngayon, nakakausap mo pa rin sila, or kilala mo pa rin sila, or nandyan pa rin sila sa'yo. So, yun nga, yun na-realize ko kasi, di ba, may friends ka na, yun nga, seasonal lang. Sometimes, parang dumaan sila sa life mo ng panandalian. Tapos, hindi naman nag-continue yung relationship nyo hanggang tumanda. Growing up, doon ko na-realize na hindi mo kailangan na madaming tao sa buhay mo. You just have to find the right ones na dadamayan ka sa kahit ano, and kahit anong version ng pagkatao mo, kaya nilang mahalin. Kailangan mo rin mag-adjust. Hindi naman na, ganito ako, tanggapin niyo ako. Yun yan, give and take talaga. Give and take. Na kailangan mo rin i-adjust yung ugali mo. Or, depende sa circle. Pero, I think yan ang pinaka-importante is finding the right people na kasama mo sa buhay. Kasi yan ang mga taong mag-aangat sa'yo. Yes. Or yan din yung, kasi yung mga taong pinipili natin sa life, yan yung pwedeng magbaba sa'yo or magdala sa'yo sa landas na hindi masyadong maganda. Diba? Pero, syempre, hindi naman natin pinipili yung mga taong lagi lang tama tayo sa paningin nila. Kaya gusto ko sa mga friends ko, which I appreciate so much. Kasi, nandyan sila for me, tatanggapin nila ako, mahal nila ako sa kahit ano, pero, kailangan, sasabihin nila sa akin kung meron akong mali. Diba? Tsaka yung friendly ka guys, talaga. iba ang friend sa sa kakilala mo lang, or kabatian mo. Yes, Diba? Parang, for me kasi, friend is a big word. Pag sinabi mo friend mo, meron talaga kayong special relationship. Like, it's more than the highs and hellos, diba? Tsaka ako, hindi kasi ako showy, or tsaka hindi ako, diba, hindi ako yung uy, kamusta friend? Gano'n. Actually, hindi ako gano'n. Tsaka hindi rin siya masyadong makonvo. Kunyari sa isang grupo, tahimik lang siya. Basta maramdaman kita, okay na tayo. Friends tayo. Gano'n. Yung basta pag friend tayo, basta alam ko nandiyan ka. Okay, gano'n. Tsaka hindi ako showy, tsaka hindi ako emotional na friend na, friend, nararamdaman kita. Yung gano'n. Hindi, alam mo. So, kaya may mga friends ako dati na sobrang na-appreciate ko sila. Kasi, same pa rin sila kung ano sila dati. Sabi ko sa kanila, alam mo, gusto ko kayong mag-usap, kayong tatlong snack friends. Bakit? Di ba ako mag-isa minsan, tas kayong tatlo lang nandun.
Kasi wala, nakikinig lang ako. Tapos sabi ko, oo nga. Nag-uusap sa labat sa live, sa mga ganito, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, ako, wow, oo nga, ganun. Ganun lang ako, nakikinig lang talaga ako, guys. Tapos sila, may minsan, ikaw bebe, ano bang masasabi mo? Okay naman, te. Ganun lang ako. Kasi wala ako talagang say. Or, alam ko naman yung side mo or yung side nung kung ano man yung pinag-uusapan nyo, ganyan-ganyan. Pero dahil nabanggit mo kanina na ganyan kang friend, di ba? Doon ko rin na-realize na sa isang friendship, hindi kayo same lahat kung paano kayo mag-show ng love. So, sasabi mo ba na kailangan din ng love language sa friendship? Oo naman. Iba-iba. Oo Like, naman. kunyari, si Eliza ha, sa aming tatlo, si Ate MG, very showy. As in talaga siya yung mahag, ganyan. Si Eliza, hindi. Hindi talaga. Like, parang, alam mo yung parang medyo nandidiri kami sa isa't isa pag nag-hug-hug kami. Pero, it doesn't mean na na walang love or wala yung friendship, di ba? Parang, yun talaga siya eh. And iba kung paano siya magpakita ng pagmamahal, di ba? And speaking of, di ba, sinabi mo na nakikinig ka sa usapan namin ng mga snack friends. And I'm sure, madami ka nang narinig about sa life after volleyball. Yes. Dahil guys, pag nag-usap kami ng snack friends, papunta na talaga kami sa retirement. Yeah. Like, kung ano mga plano namin sa buhay after. So, since ikaw, gusto ko itanong sa'yo ito. Dahil volleyball is life ka pa, and for sure, medyo mas matagal ka pa sa volleyball world. Kailan at paano mo masasabi yung right way na mag-detach sa volleyball? Syempre, for the longest time, di ba, volleyball yung buhay mo. So, paano yung process for you? Alam mo, sa kanya ka lang natutunan kung paano mag-detach sa sports. Kaya thank you. Okay, welcome. Kasi kung hindi, volleyball is life pa rin. Hindi, kasi ang tagal. I think parang ngayon ko lang talaga na napagtanto or na kung paano ako magde-detach sa sports at kung kailan ako kailangan ibigay yung all ko sa sports. Okay. Sabi mo nga, pag rest day. Yes. Alam nyo guys, yun ang thinking ko kasi, na kapag rest day talaga, yung parang magpahinga ka nang hindi mo kailangan mag-guilty. Siya kasi, pag nagpapahinga siya, feeling niya, parang nagigilty siya in a way na, ay wala akong ginawa or ang tamad ko today. Pero, gusto ko, parang binago ko at some point, yung thinking niya na hindi mo kailangan mag-guilty sa pagpapahinga kasi it's essential. Na sa isang taon, di ba, gaano katagal tayo naglalaro na wala tayong choice. Kailangan mo maglaro kahit anong sitwasyon ng utak natin, ng katawan natin, kailangan natin to show up and play, di ba? So kapag may chance ka na may own choice ka to rest, i-grab mo. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode! Grab a spot! Relax lang! At makitambay sa kwentuhan namin! Walang pressure! Chill lang! Follow us on YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.